Kaya kung natanggap mo lang, mga kapatid ko, kasiyahan lang, masaya ka, hindi talaga nagkaugat, pagdating mga kapatid ko ng pagsubok, dito mo malaman kung talagang lumalim yung pananampalataya. Minsan kasi sinusubok yung pananampalataya. So, sino yung pipiliin natin, mga kapatid? Amen po ba? Amen. Malinaw yun, mga kapatid, kailangan lumalim yung pagkatanim, hallelujah, ng butil sa ating mga puso at maging grounded tayo ng Word of God, mga kapatid ko, para pag dumating yung mga troubles, mag-arise, mga kapatid, meron tayong pagtitiis, meron tayong espiritu ng pagtitiis, mga kapatid, hindi tayo may stumble. Hindi tayo madiskaril, mga kapatid. Kaya nga, kailangan maunawaan natin, emotion, mind, soul, yung emotions natin, yung sarili natin, mga kapatid ko, na kailangan magiging founded talaga ito ng mga salita ng Panginoon. Amen. Kaya alam mo, paano ka maging founded? Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Kaya pakikinig. Kaya alam, mapakinggan mo talaga mga salita ng Panginoon. Amen? Kasi pagka nagtanim, meron talagang tumatanggap. Meron talagang lupa, mga kapatid. Paano siya makapagtanim kung walang lupa? Ang lupa, yun yung puso. Kaya paano ka lalago kung wala yung puso mo? Doon sa oras na nagtatanim ang Panginoon. Amen? Yun yung salita ng Panginoon. Yun yung ipinapangaral. Yun yung binabahagi. Kaya nga, meron tayong Bible study. Kaya nga, meron tayong prayer meeting. Kaya nga, meron tayong mga pag-aaral. Para ang salita ng Diyos maitanim, mga kapatid, na hindi lang tayo nasiyahan, dahil lumago tayo, hindi lang tayo nasiyahan, dahil binibless tayo materially, kundi mga kapatid ko, nasiyahan tayo, dahil ang salita ng Diyos ay tanim sa malalim na puso. Malalim at matabang lupa, mga kapatid ko. Yun yung importante. Amen. Kaya nga, kung pare-pareho lahat tayo, mga kapatid ko, nakakapag-participate sa panawagan ng Panginoon sa tuwing magtatanim siya, hindi naman literal siya bababa para magtatanim. Kaya nga, ang salita ng Diyos yung pinapahayag. Every time na makikipon tayo para maging founded ka sa Word of God. Amen. Kaya nga, maraming tao, mga kapatid, hindi founded ng Word of God. Bakit? Kung sa iyo lang magsimba. Tuwing birthday lang. Tuwing mahal na araw. Kaya ang nagagawa lang nila, ayun lang sa kanilang kakayanan. Amen. Hindi nila naabot yung pinakamalalim na panukala ng Diyos sa buhay niya. Kasi hindi, mga kapatid ko, malinaw faith cometh by hearing. And hearing by the words of God. Amen? Papalapakan natin ang ating Panginoon. Pangatlo, ang pangatlong lupa. Dawagan. Hallelujah. At ang nasik sa mga dawagan ay ang dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay isang uminis sa salita at ay nagiging walang bunga. Ito pa to, among the terms. Na itatanim sa mga dawagan. This soil represents the one who hears the word, but whose ability to bear fruit is choked by the curse of this world. Naitanim na sana ang butil. Kaya lang, mga kapatid ko, tumubo ng butil ito. Alam ng magsasakayan. Alam ko rin yan, mga kapatid ko, sinagsasana kami, nagtatanim ako ng palay doon. Pag nagtanim ka ng palay, mga kapatid, mayroong pumupulukot na damo. Yan yung panirang damo. Pumupulukot yan. Iniinis daw, mga kapatid ko, yung pananim. Nakaugat na siya, na itanim na siya sa malalim na lupa, nakaugat na, mga kapatid ko, kaya lang mayroong pumupulukot sa kanya na damo. Kaya nga tingnan nyo, ang palay, pagka napupulukutan ng damo, hindi namumunga. Tumubo lang siya, musli, pero payat. Kasi mayroong umiinis daw. Yan yun, inahalin tulad doon ng Panginoon yan sa bawat mananampalataya. Lumago na, tumubo na, mga kapatid, kaya lang, hindi mabitawan yung pang-iinis ng sanlibutan. Yes. Yun yung cares of this world, mga kapatid. Ano yun, mga kapatid ko? Yan yun daw, pagsusumakit na ukol sa sanlibutan, na hindi mabitawan ng tao. Yes. Ito yan. Ang sabi ng Bible, you cannot serve two masters at the same time. Yes. Hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Yes. Ang Panginoon ng mundo at ang Panginoong Diyos. Bitawan mo talaga isa, mamimili ka. Yes. Kung gusto mo talaga lumago, ay bitawan mo yung galaw ng sanlibutan. Amen. Hindi ka talaga pwede makisali. Amen. Amen? Amen.
Alam natin yun kung ano yung mga pang-iinis ng sanlibutan, mga kapatid, sa buhay ng bawat Kristiyano. Alam natin yun, ikaw makakadistinguish doon, mga kapatid ko, ikaw ang makapili nun, ikaw ang makakaalam noon sa buhay mo, bawat isa sa ating. Kaya sabi ni Pablo, work out your own salvation. Kasi mayroong umiinis eh. Pagka iniinis ka, mga kapatid, sige na lang. Kulit mo talaga eh. Sige na lang. Yayain ka, mga kapatid ko, na masamang barkada, yayain ka na masamang gawain, mga kapatid. Yun yung pag-iinis. Mananampalataya ka, pero hindi nakakalago, hindi nakakapamunga, mga kapatid, kasi mayroong umiinis. Amen. Ano ba? Pandaraya ng kayamanan, mga kapatid. Yes. The deceitfulness of riches. Maraming gano'n, mga kapatid. Hindi nakakapaglingkod sa Panginoon dahil sa mga bagay o sa pagmamahal, mga kapatid ko, hallelujah, sa bagay sa sanlibutan. Amen? Amen. Yan yung isang bagay, mga kapatid. Ano pa? Kalayawan. Yes. Leisures of life. Kalayawan, mga kapatid. Pwede kasing pumabit yan sa ating, mga kapatid, bilang isang mananampalataya. Kasi nandito tayo sa mundo kung saan, mga kapatid, liberated ang mundo. Yes. Liberated, mga kapatid. Sa Tagalog, pupok. Amen. Liberated sa English. Pero sa totoo lang, mga kapatid, ano na ba ang mundo? Nandiyan na siya sa kanyang kalayawan. Paglabas mo nga lang ng bahay, nandiyan na may kita mo na, mga kapatid. Yes. Pabataan gumagawa ng kalayawan. Kaya nga, pagka pumapasok ito sa buhay ng tao, ang butil, mga kapatid ko, nasusuppress. Hindi lumalago, hindi makapamunga. Hindi makapamunga. Kaya nga, mamimili ka talaga, piliin mo, Diyos o ang sanlibutan. Marami pinipili ang sanlibutan. Yes. Tingnan mo nga, alam nila, masama yung siya, bakit tira pa rin sila ng tira. Kaya nga sabi ko nga, Stephen, kanina, habang pumunta kami ng Luzon, o tingnan mo, may biglang tatawid, wala sa ulat, nakasya po yun. Biglang tatawid na lang, bigla rin akong preno, mga kapatid, wala ka. Gatol, tatawid na lang, babae pa naman. Tingnan mo, ang dami na nasiraan ko. Pagdating sa ulan, ayun na naman, meron naman nagbibilang sa akin. Ayun, pagdating naman sa ulan, ayun na naman, naglalakad, walang tsinelas. Mga nasiraan ng ulo. Saan pa nagmula yan? Dahil sa pag-inis ang sanlibutan. Yes. Samantala, ang offer ng Panginoon, napakaganda. Amen. Napakaganda ng pangako ng Panginoon, napakaganda ng offer ng Panginoon. Pag naglingkod ka, masayang buhay, masaya, ganap na buhay, mga kapatid. Amen. Pero anong ginagawa ng sanlibutan? Dahil nga sa pagsusumakit ka ng sanlibutan, nasisira talaga ang mananampalataya ng tao. Amen. Kaya nga, gusto nilang bumait, hindi ka magawa. Gusto kong bumait, hindi ko magagawa. Hindi magagawa, bakit? Wala ka kaya na. Yes. Amen. Amen. Yun yung nangyari ngayon sa panahon natin, mga kapatid. Yun yung nangyari. Hallelujah. Kaya nga, sa totoo lang, mga kapatid, naniniwala ko. Kahapon, ay nung Lunes, mga kapatid, pinag-usapan din namin sa Musong. Yung earthquake drill yun sa July 30. Hindi pa naman maglilindol. Paghanda lang yun, lahat lalabas, mga kapatid. Sa 25 sa Amerika, dito sa Pilipinas, sa 30. Yun yung earthquake drill. Paghanda raw, ng pagdating ng napakalakas sa lindol. Kung dumating ang malakas sa lindol at doon na yung katapusan ng buhay natin, ang problema. Ang importante, nasa Panginoon ka. Kung wala ka sa Panginoon, mawawa ka. Nadaganan ka ng bato, madaganan ka pa ng apoy. Masunog ka pa. Yun yung masaklat dun eh. Yung mga tao, pinaghandaan, mga kapatid ko, yung pagdating ng lindol, sino nakakalam dun? Dapat maghandaan ngayon yung kaluluwa mo. Yung kaligtasan, yung dapat maghandaan ngayon, mga kapatid. Bakit? Sino nakakalam? Lindol lang ba ang darating? Yes. Lindol lang ba? Yung pangungot, hindi ba dumadating yun? Yung kamatayan ba, mga kapatid, pinabukasan? Tulad nung kaibigan ko sa Kamalil, pagpunta namin kahapon, sabi ng bayan ko, sabi niya, Kuya, si Dalisay, yung pinaka-number 1 councilor namin, patay na. O patay na, tingnan mo. Kahapon lang doon, naglalakad lang, mga kapatid ko sa kalsada. Pagka umaga patay, wala nakakalap eh. Yes. Kaya nga isa yun eh, mga kapatid eh. Tandahan ka sa lindol, mga kapatid, mga kaluluwa. Bakit? Pagka lumindol ba, may makakatakas ba ron? Yes. Wala katatakutan doon. Amen? Amen. Ang katatakutan mo, mga kapatid ko, pagka yung kaligtasan mo, mga kapatid, tagilid. Yun yung delikado. Yun yung napanood ko, mga kapatid. Sa September 28, isa yun. Si Pope, at saka si Obama,
At ang United Nations, mag-uusap na sa one world government. Ayun yung isa, mga kapatid. September 28. Yan na yung One world order. palatandaan. One world order. Time is getting short na talaga. Yes. Pagka nag-proclaim ng mga kapatid ko yung Antichrist, ayan na. Your salvation is drawing nigh. Nalapit na raw ang pagliligtas. Amen. Amen. Mag-uusap na sila. Bakit yung Pope? Bakit si Obama at ang United Nations? Yung mga makapangyarihan tao yan. Makapangyarihang Mga, nasyon. kumbaga sa United Nations, yun na yun eh. Pag-usapan na mga kapatid, pag hindi sumuporta ang bawat bansa sa kanilang panukala, ano nangyari? Kaya hanggang sa Pilipinas, marami tayong kakasal. Pastor, papakasal kami, yung lalaki, pagsipain mo kayo. Ako lang siguro yung Pastor Manipa. Pag kami magpapakasal sa akin na membro ko, tayo lalaki 5 tanda. Maganda sa pagiging bakla. Tapos magsabi ng Pastor, hindi ko lang rin Yun yung na inaitanim lang mga kapatid, yun yung itinanim sa mga dawagan. Tawagan. Yes. Hindi nakaugat, o nakaugat, tumubo, kaya Napaugat. marami talagang pang-iinis sa bubutan. Totoo yun mga kapatid. Marami, sa totoo lang. Ang dami mga kapatid ko, kayang inisin ng mga mananampalatay ngayon. Mga kabata, walang pinipili, katandaan, mga young people, mga men, and ladies, lahat yan, basta membro ka ng Iglesia ng Panginoon, kasama kang iinisin talaga ng sanlibutan. Amen. Kaya kung hindi ka talaga mga kapatid ko grounded ng Word of God, hindi ka founded ng salita ng Panginoon, pwede kang patay. Even the very election, listen. Kaya mag-ingat ka sa trabaho, tayo, yaya-yaya ng barkada. Amen? Totoo yun. Iman talaga mga kapatid, yung kalayawan. Kaya nga, yung kalayuan mga kapatid ko, mamimili ka nga talaga eh. Mamimili ka ng barkada, mamimili ka sa mga sasabihin mo, mamimili ka sa mga salitain mo, mamimili ka sa mga kakantahin mo, mamimili ka sa panuurin mo. Kasi pagka lagi ka nagsiusi, makahiwalayan ka ng asawa mo. Mamimili ka rin. Maraming na-addict yan sa siusi na yun eh. Class of, class? Kaya makaklasan talaga lahat yung Totoo yan, marami na bubuwag dyan. Pero sa totoo lang mga kapatid, abay may yan. May espiritu mo nakaaway yan mga kapatid. O biruin mo, bakit nagkahiwalay yung mag-asawa? Dahil lang sa siusi na yan. Yes. Gusto ba ng Diyos mo kahiwalay kayo? Ba't na-addict ka na nun? Wala ka na makialam sa asawa mo. Wala ka na, wala na. Na-addict ka na, wala nang panahon, wala nang oras. Kasi meron daw, may nagsabi sa akin, yung siusi pala, totoo ba yun? Na yung siusi, pinapakain mo raw yan. Pinapakain ba? Ibig sabihin, inaano mo. Tapos, kailangan daw magnakaw ka para makasurvive ka. Tama ba? Tama ba yun, Ethan? Hindi ka nagsusunod. Kailangan daw magnakaw ka para makasurvive ka. Tama ba yun, Brother Wardon? Ba't ka natawa? Kailangan magnakaw ka. Biruin mo, doon pa lang sa laro, tinuturuan ka na magnakaw. Yes. Agarin mo yung plan na yun. Diba? Mas mahirap yung plans of Jesus Christ na lang. Hindi, totoo yun. May ano yan. Merong espiritu na ano. Kaya, namimili ka. Mamimili ka ng kasama, mamimili ka ng aawitin mo. Diba? Mamimili ka ng lalaro. Pati awitin nga eh. Baka may awit lang tayo ng awit mga kapatid. Yung pala, awit na ni Miley Cyrus yung kinakanta natin. Hurricane ball. Meron pa, ano ba yung Pati nga yung Pope yan, sa demonyo daw yun, sabi niya eh. Si Pope nga, nagsabi sa demonyo daw yung na yan. Siya pang nagsabi Tsaka yung kailangan, bago natin gawin, Cricket like Miley ba yun? bago natin gawin yung isang bagay, siguraduhin natin na hindi maapektuhan yung ating sarili. Totoo yan. Pag-aralan mo. Pag-aralan mo mabuti. Ano ba ito? Ano ba ito? Mga ano na ito? Di ba, pero ka na lang Candy Crush, puti pa yung candy na lang.
Eh, yung Yung candy, isang kinakrush mo. kalahati ah. Amen. Papalakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Praise God.